nasaan na po si Miss Neri Naig Miranda at inaasahan po ba na makakalaya siya ngayong araw? As of this time, nasa hospital pa rin po siya. Wala pa rin tayong discharge from her doctors. At the same time, ongoing po ang processing ng release process niya. Kasi nakatanggap nga po tayo ng release order and ongoing lang po ang verification process natin. Tinitingnan kasi kung may mga pending cases pa o may pending warrant pa para harangin ang kanyang release. Pero so far, okay naman po. Nag-aantay lang tayo ng ibang result ng verification. Ano po sir ang dahilan ng judge at siya po ay pumayag na palayain si Neri sa kabila po ng kasong syndicated estafa na alam naman po natin na non-bailable? Ito pong release order niya ay base sa motion ng kanyang abogado to quash yung certain aspect ng kanyang kaso. And yung nakarating po sa aming release order, I believe ay partially granted po yung motion ng kanyang abogado, specifically doon po sa usaping pagkaka-aresto niya. Kaya po pinayagan siyang makalaya. Ano po ibig Kaya sabihin? kailangan po i-revisit ito. Opo, ano po ibig niyo sabihin when you say partially granted? Ano po yun? Marami po kasing motion na marami pong iba't ibang usapin na gustong ipa-quash sa korte. Kasama na po dito yung information na naisampa sa kanya sa prosecution at gano'n na rin po yung warrant of arrest o yung pagkaka-aresto niya. At ang nag-grant po dito ay yung motion to quash nung kanyang arrest. Hindi po yung ibang usapin. Kaya partially granted po at pinayagan siya makalaya sa city jail natin. Oo, sa madaling salita, tuloy pa rin yung kaso laban sa kanya. Yes, tuloy pa rin po at ongoing, itutuloy po yung preliminary investigation. Yun po yung utos ng korte. Ano pong proseso nito, Superintendent? From the hospital, diretso na po ba siya sa bahay? O babalik pa siya ng kulungan para gumawa ng mga clearance bago makabalik ng kanyang bahay? Depende po ito kung matatapos po natin yung o lumabas yung mga resulta ng verification. Doon na po siya palalayain sa ospital kasi hindi naman po tayo pwede magkulong ng may release order na. Yung proseso naman po nito is of course signature and confirming lang ng identity. At kung hindi naman po aabot ang verification process, ibabalik po siya sa city jail kasi po hanggang ngayon na lang po yung court order rin na kanyang pagka-ospital. Oo. How about po yung arraignment sa kanyang kaso? Tuloy pa rin po ba yung arraignment sa paglabag sa SEC code? I believe ma'am na-reset po yung kanyang schedule po dito for next year. Wala pa naman po kami natanggap na court order kung babaguhin pa po ito. Hindi ba yun yung December 9 na na-move na? Ibang kaso ba yun? Iba yun. Iba pa yun? Ito yun yung motion. Okay. Dininig. So yung isa, yung next yun na binabanggit, ito yung January pa. Na-move sa January. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. May multiple cases po kasi ito pong usapin natin ngayon is RTC Branch 112 under syndicated estafa. Ayun. Okay. Just to clarify, Superintendent, sa kasong ito na pinag-usapan po natin involving yung kaso po ni Neri na may kinalaman sa derm care, siya lang po ba ang nakulong doon? Wala po ibang na-involved doon sa kasong yun na nasa inyo? Tama po, siya lang po ang nakakulong o under BGMP custody. Yung iba pong co-accused niya doon, marami-rami pong pangalan yun ay wala po sa amin. Aha. Alright. Sige po. Maraming salamat po, Superintendent J. Rex Bustinera. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po at magandang hapon.